Rubio Cup. Nag-ikot sa ilang paaralan upang paalalahanan ang mga mag-aaral kontra krimen. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Libo-libong estudyante nagbalik eskwela ngayong araw. Nakatutok live sa Mangaldan National High School. Si Jasmine Gabriel. Jasmine. CJ, sa pangkalahatan naging maayos ang unang araw ng balik eskwela dito nga yan sa Pangasinan. Bagamat may mga paaralan na ngayon pa lamang ay nagpatupad na ng regular classes, meron din mga paaralan na medyo naging magulo dahil sinamantala rin ng unang araw sa pagpa-enroll ng kanilang mga anak. Excited ang lahat sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Sinalubong ng drum and bugle ang mga estudyante sa Mangaldan National High School. Maaga ring isinagawa ang unang flag raising ceremony ngayong school year na dinaluhan ng libu-libong mga estudyante. Parehong grade 7 ang magkaibigang sina Cristina at Rochelle. Bagamat kabado, mas nang ibabaw daw ang kanilang kasiyahan sa pagpasok sa eskwelahan. Kasi maraming classmates. Sana may classmate ako noong grade 6. Masaya. Masaya. Bakit ka naman masaya? First time ko lang dito sa high school. Tila nag-back to school din, maging ang mga magulang dahil sinamahan nila ang kanilang mga anak sa unang araw ng klase. Itong si Nanay Gloria, naluha pa dahil sa kasiyahan sa pagpasok sa high school ng kanyang anak. Ready na ba siya? So hanggang kailan ka dito na? Hanggang mamaya lang, madam. Opo. Regular classes ang ipinatupad ngayong araw sa Mangaldan National High School. Sa ngayon, nasa mahigit 7,000 na ang enrollees mula grade 7 hanggang grade 11. Pero posibleng umabot pa ito sa 8,000 dahil extended pang enrollment hanggang Biyernes. Pag nandito sila sa loob ng school, wag silang lalabas dyan na kung ano-ano. Basta dito lang sila sa school, magiging safe sila. CJ, sa monitoring nga ng Pangasinan PPO, walang anumang insidenteng naitala na related nga sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Sa katunayan, sa mga malalaking paaralan gaya na lamang sa kinaroroonan natin sa may Mangaldan National High School ay may mga naka-detail na mga pulis mula yan sa pagbubukas ng klase hanggang sa pag-uwi ng mga estudyante. May mga police officer tayo makikita dito nga sa may gate. Bukod dyan, yung mga security guards na mula dito yan mismo sa pamunuan ng paaralan. Yung enrollment, CJ, dire-diretso yan extended hanggang sa Biyernes, pero panawagan ng mga pamunuan ng Department of Education sa mga magulang na medyo pakibilisan na lamang yung pagpa-enroll sa kanilang mga anak dahil bagamat may mga enrollment pa rin na ipinapatupad, tuloy-tuloy na ang regular classes. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Nakatutok ang kapulisan sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong araw. Personal pang nag-ikot ang ilang opisyal ng Pangasinan Police upang matiyak ang seguridad sa mga paaralan. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, kaisa ang pulisya sa pagbabantay para maging mapayapa nga ang unang araw ng pasukan. Ang puwersa ng pulisya naramdaman bago magsidatingan ng mga estudyante hanggang makauwi ang mga ito. Full force ang kapulisan sa buong Pangasinan sa pag-uumpisa ng klase ngayong Lunes. Nakatalaga na ang mga pulis sa palibot ng eskwelahan bago pa man magdatingan ang mga estudyante. Nakita naman po natin ang presence ng ating mga kapulisan dito. Bago pa lang mag-open ng school, andito na po yung ating mga kapulisan. Of course, kasama po ng ating local government unit, especially yung ating mga CVOs. May clustering ang pulisya sa pagbabantay sa mga eskwelahan. May random inspection din sila sa mga motorista. Well, ang ating pong kasama sa Implan, meron pong tumatao sa Police Assistance Desk at merong mga dedicated police officers na magkakandak ng checkpoints or sita. Ganon din po ng investigation with regards sa concerns po ng mga estudyante.
Sa Magsaysay Elementary School sa Lingayen, Pangasinan, aktual nang nagkaklase ang mga mag-aaral. Noong Biyernes pa kasi na ipamahagi ang mga gagamiting libro sa paaralan. Kung makikita nyo naman, lahat okay na nasa loob ng klase. Handang-handa na talagang umpisa na ng pag-aaral. Sa Pangasinan National High School naman, marami pa ring mga humahabol para magpa-enroll. Si Ginang Divina, sinamahan ang anak na mag-grade 8 para magpa-enroll na nahinto sa pag-aaral. Alam mo naman, wala na mga papa niya, kaya ako naglalaba, nagsusumikat. Patuloy ang panawagan ng prinsipal na magpakita na ang mga hindi pa rin nagpapa-enroll. Sa mga dating estudyante na hindi pa nag-i-enroll sa ngayon ay magpa-enroll na. Huwag nang hintayin na patapusin pa yung Hunyo bago sila lumitaw at saka magpa-enroll. Hindi magandang ugali yan sa mga mag-aaral. CJ, sa mga naikot natin mga paaral, iba't iba yung sitwasyon. May mga eskwelahan talaga na nagsimula na yung kanilang mga klase at may mga paaralan naman na medyo lutang dahil naghahanapan pa sila ng kanilang mga room at teacher assignment. Dito nga sa may West Central Elementary School sa Dagupan City ay hindi rin nakamit yung 100% enrollment, pero tuloy-tuloy daw na tinatanggap itong mga humahabol pa sa enrollment dahil nga sa programa ng Department of Education na Education for All. Yan muna ang latest mula dito sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Alfie Tulagan. Dalawang katao patay sa salpukan ng bus at motorsiklo sa Aguilar, Pangasinan. Nagka-alerto si Alfie Tulagan. Patay ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos itong bumangga sa isang pampasaherong bus sa Barangay Buar, Aguilar, Pangasinan pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Ayon sa investigasyon ng pulisya, medyo pagewang-gewang ang motorsiklong minamaneho ni Fernando Mayor Jr. kasama ang kasitong si Arlie Modelo nang sumalpok sa bus. Allegedly daw, yung motor nag-swerve, nakuha yung lane ng Dagupan bus, so nag-head-on collision po sila. Pumailalim pa ang dalawang sakay ng motorsiklo. Sa ospital na sila binawian ng buhay. Biyaheng Cubao patungong Bulinaw ang bus nang mangyari ang aksidente. Mabilis po yung pangyayari, tapos medyo gumiwang po sila. Pumunta po sa linya ko po. Sinubukan ko pong iwasan pero nasa tapat po kami ng tulay. Baga kami naman po yung malalaglag. Handa naman daw tumulong ang kumpanya ng bus sa mga kaanak ng mga namatay na biktima. 8 aksidente na ang naitala sa bayan ngayong taon. Dapat paggabi, nag-drive, lalo na pag nakamotor, mag-ingat po. Una-una, mag-ingat sa pagmamaneho dahil siyempre gabi po. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Patay ang backrider ng motorsiklo matapos mahulog at magulungan ng truck sa Sarat, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng pulisya, mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. At habang inaakyat ang pakurbang daan, biglang nahulog ang biktima na si Angel Hermano. Pisak ang ulo ng biktima matapos magulungan ng nakasunod na truck. Tinagbuhan pa ng driver ang truck pero kalaunay sumuko rin sa PNP. Paalis na ako dun sa Langar, nakakarga na kami. Pagligaw ko ng kasi paakyat mo. Hindi ka naman na sa pamilya sa mga ako kasi yung pagka-drive mo, siyempre focus ko lang yung nasa. So hindi ko na malaya. Sa mga magulang dyan na nagbabantay sa kanilang mga anak sa loob ng paaralan, isang linggo lang daw na magagawa nyo yan. Kung bakit, alamin sa report na Alfie Tulagan. Karga-karga ni Ginang Christie ang 2 taong gulang na anak habang binabantayan nito ang isa pang anak na kindergarten pupil sa Magsaysay Elementary School sa Lingayen, Pangasinan. Umiyak daw kasi ang kindergarten nitong anak kaya din ito pwedeng iwanan. Mas importante po kasi ngayon to kasi po lalo na yung first time niya talaga pong iiyak pa, hindi pa po pwede talagang iwanan. Nasa loob din ng paaralan si Nanay Kathy para bantayan ang anak sa kinder. Medyo mahihain pa po, sir. Tapos medyo natatakot pa. Kaya kailangan bantayan pa siya. Ayon sa principal, papayagan muna ang mga magulang na maghintay at magbantay sa loob ng paaralan ng 1 linggo. Medyo matagal ang summer, tapos biglang mapapahiwalay sa kanilang mga nanay. So we're just giving them until Friday, transition period para sa kanila.
Naipaliwanag na rin sa mga magulang na ang pagbibigay ng 1,000 palugit ay para maka-adjust ang mga batang hirap mawalay sa kanilang mga magulang. Tiniyak naman ng paaralan na may nagbabantay sa kanilang gate para hindi makalabas ang mga mag-aaral sa oras ng klase. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Pinagmamalaking Rubio Cup sa Puzurubio, Pangasinan, nag-ikot sa ilang paaralan upang paalalanan ng mga mag-aaral kontra krimen. Tungayan sa report ni Claire Lacanilao. Naging instant celebrity si Rubio Cup ng pinagkaguluhan ng mga estudyante sa pag-iikot nito sa mga paaralan ng bayan ng Puzurubio ngayong unang araw ng pasukan. Masayang naki-selfie kay Rubio Cup ang mga mag-aaral ng Puzurubio Central School. Ay, excited sila nakita. And they are very much aware of their role bilang mga estudyante. Dala rin ni Rubio Cup ang mga paalala para sa ligtas na pag-aaral ng mga kabataan, maging ang mga tips para makaiwas sa anumang krimen. Magaling po siya. Makbait po si Rubio Cup. Hinangong salitang Rubio Cup mula sa huling 5 letra ng pangalan ng bayan. Layunin ng proyekto na mas mailapit ang loob ng mga kabataan sa kapulisan. Through Rubio Cup, nakikinig sila, nakakatch natin yung attention nila at pinipilit din natin na maturuan din sila ng mga crime prevention tips para makaiwas doon sa mga crime at accident. Hinikayat naman ng Puzurubio PNP ang publiko na makipagtulungan at maging alerto para makaiwas sa aberya ngayong pasukan. Claire Lacanilao, naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa palaya. 53 anyos na rider ng motorsiklo, patay ng sumalpok sa likuran ng nakaparadang truck sa Ordaneta City, Pangasinan. Nag-aalerto Claire Lacanilao. Matinding sugat sa ulo ang tumapos sa buhay ng 53 anyos na rider na si Gerardo Pagaduan. Sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa likuran ng 10-wheeler truck sa barangay San Vicente, Ordaneta City, Pangasinan, kaninang madaling araw. Nakaparada raw ang truck sa gilid ng kalsada nang mapansin ng isang security guard ang bangkay na nakabulagta sa likod ng truck. Isang truck natin na Isuzu, naka-face ito, nakaparada, naka-face north. Then, sa likod niya, yung biktima ngayon na onboard ng kanyang motorsiklo na TMX 125. Walang umanong suot na helmet si Pagaduan nang mangyari ang aksidente. Nakahanda namang umanong tumulong ang may-ari ng truck sa mga naulilang kaanak ni Pagaduan. Patuloy na inaalam ng pulisya kung lasing ang biktima. Claire Lacanilao, naghahatid ng Balitang Amyanan. 2 umano'y tulak ng iligal na droga, patay matapos umanong manlaban sa mga pulis. Jasmine Gabriel, pasok! Patay ang 2 hindi pa nakikilalang mga umano'y tulak ng iligal na droga matapos manlaban sa mga otoridad sa isang operasyon sa Tarlac. Nakuha sa mga suspect ang 2 caliber 38 na baril at mga bala. Nakuha din sa bulsa ng isa sa mga suspect ang itim na coin purse na may 5 plastic sachet ng hinihinalang shabu. Na-recover din ng mga pulis ang ginamit ng mga suspect na motorsiklong walang plaka. Ayon kay Tarlac Police Provincial Director Police Senior Superintendent Alex Sentin, tugon ito sa programa ni President-elect Rodrigo Duterte kontra illegal na droga. Sa mga kababayan natin ay tulungan natin ang ating mga kapulisan na tugpuin itong mga illegal na droga. Pangalawa ay siguro magtago na at uminto na sa pagbibinta ng droga. Itong mga drug poser dahil pag hindi kayo uminto ay may paglalagyan. Muling nagbabala ang pulisya sa mga tulak ng illegal na droga sa probinsya, lalo pat mas pinalawig ng kapulisan ang kampanya kontra droga. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. LTO, POSO at PNP nagsanib puwersa sa pagsita sa mga pasaway na motorista ngayong pasukan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel. Hindi pinalampas ng Land Transportation Office o LTO, POSO Dagupan City at Dagupan PNP ang mga pasaway na motorista sa unang araw ng balik-eskwela.
Mas maaga pa sa mga estudyante ang mga otoridad na pumwesto sa harapan ng Dagupan City National High School. Dito, sinita ang mga driver na lumabag sa batas trapiko. Hindi mo maiiwasan na may mga ganong pasaway na motorista. Halimbawa, may mga nagsusundo, naghahatid ng kanilang eskwela na hindi naka-helmet. Pinagsasabihan na rin lang namin. Pati mga helmet, pasaway din. Pag sitahin mo, nakalimutan ko, nandyan lang ay, sabi gano'n. Kabilang sa mga naging paglabag ng mga tsuper, ang overloading, no helmet at hindi pagsunod sa dress code. Hindi, nakalimutan ko lang isot po. Nakalimutan. Isot. Okay, license. Expired po. Namigay naman ng mga pulis ng crime prevention tips, leaflets at bagong hotline ng pulisya. Para sa mga estudyante at para maiwasan nila yung mga krimen, ma'am. Binibigay namin to para mayroon silang mga tip. Panawagan ng mga otoridad sa mga motorista na sundin ang batas trapiko para iwas aberya sa kalsada ngayong pasukan. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Isporta! Lalaki patay matapos malunod sa Abra. Samantala, construction worker sa Ilocos Sur patay rin matapos makuryente. Nakatutok si GMA News Stringer Argy Lorenzo. Natagpuang nakalutang sa palaisdaan ang 59 anyos sa si Alejandro Almasan, tubong Bangkit, Abra. Nagpaalam lang umano ang biktima na kumuha ng kangkong. Ayon sa pulisya, posible umanong nalunod ang biktima. Ayon naman sa ina, posible umanong inatake ang biktima kaya nasubsob sa palaisdaan. Hindi na isinailalim sa autopsya ang bangkay dahil kumbinsido ang pamilya ng biktima na walang foul play sa insidente. Siguro, kahit yung atake, tanundan do makanong, ag-agalan na kanong mo, tilagot na manasakit. Sabi ng kapamilya is lumabas yung tao, is umaga para manguha ng pangko. Then, hindi naman na doon sa bumalik. Hindi nakita siya ng pinsan niya, din sa mga cruise pa na lumulutang na. Sa Ilocos Sur, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang construction worker na si Freddy Alayvilla matapos makuryente sa mismong ginagawang gusali sa Vigan City. Posible umanong nahawakan o sumagi sa linya ng kuryente ang mga bakal na iniakyat ng biktima sa itaas ng gusali. Sa lakas ng pagkakuryente, bumagsak ang biktima mula sa itaas ng gusali. Nasaksihan mismo ng ama ng biktima ang nangyari sa anak dahil magkasama silang nagtatrabaho sa ginagawang gusali. Nung may narinig na nahulog, tinignan nila yung kable ng kuryente. Gumagalaw. Meron siya posibilidad na ano niya ng kahoy yung kuryente. Archie Lorenzo, naghatid ng Balitang Amyanan. Iba't ibang senaryo ng pagbabalik eskwela sa Hilaga at Gitnang Luzon. Tunghayan sa report ni GMA News Stringer Junjun C. Kalbaryo para sa ilang estudyante na pumasok ngayong araw, ang pagtawid sa Abra River na bahagi ng Lingidin Abra. Ilan sa kanila ang kailangan pang sumakay ng balsa para lang makapasok sa kanilang paaralan sa kabilang bayan. Pagtawid sa ilog, sasakay pa sila sa tricycle bago makarating sa paaralan. Aminado ang mga magulang sa mahirap na sitwasyon ng mga anak. Kakati da sir nga talaga ta nagrigat mo tagawit si balbalo na ya. Digi da do ma inaldaw da no ma. No kasi nga rin date agbaag kwada aga. Gindatan. Agkasero da. Sa Ilocos Norte, pasado alas 6 pa lang kaninang umaga, dagsana ang mga estudyante sa Ilocos Norte College of Arts and Trades sa Luwag City. Ang ilang grade 7 students, sinamahan pa ng kanilang mga magulang sa pagpasok. May mga nagbantay din na magulang sa labas ng mga silid-aralan. Sa Nueva Ecija naman, masayang-masaya ang mga bata dahil nabigyan sila ng gamit pang eskwela mula sa lokal na pamahalaan bago ang pasukan. Sinatayang nasa mahigit 300 mga bata ang nabiyayaan ng bagong sapatos, tsinelas, t-shirts, bags at ilang school supplies. Bahagi ito ng programang pang-edukasyon ng lokal na pamahalaan kung saan taon-taon silang naglalaan ng pondo para magbigay inspirasyon sa pag-aaral ng mga kabataan. Junjun C, naghahatid ng Balitang Amyanan.
Para mapababa ang bilang ng maternal death, mga midwives sa Pangasinan sumalang sa pagsasanay. May ulat si Alfie Tulagan. Umabot na sa 13 ang na-monitor ng Pangasinan Provincial Health Office sa maternal death o kaso ng nasawing ina sa panganganak. Mula ito noong Enero hanggang Abril ngayong taon. May gitna sa kalahati sa bilang na naitala noong 2015 na nasa 22 maternal deaths. Para mabawasan ang bilang na ito, sumalang sa pagsasanay ang mga midwife mula sa pampubliko at pribadong sektor. So ang objective po namin dito sa clinical case conference ngayon is to update yung knowledge and then also the skills, particularly in the management, emergency management of maternal and newborn care in their health facilities. Marami raw intervention ang dapat gawin tulad halimbawa sa mabilis na pagpapasya kung saan nanganganak ang isang buntis. Sa paraang ito, mas maiiwasan ang komplikasyon at maililigtas ang buhay ng ina at ng sanggol. Ayon sa Integrated Midwives Association of the Philippines Pangasinan Chapter, mahalaga ang magandang ugnayan ng mga midwives sa iba't ibang health professionals. Maganda rin na may magandang samahan po ang mga private and public midwives sa mga other medical professionals para po ma-implement po namin yung proper two-way referral. Payo ng PHO, huwag kalimutan ng mga buntis ang regular na pagpapacheck up. At ang pinakamahalaga po sa lahat, manganganak po sila sa hospital, sa lying-in, or sa ating mga birthing homes, clinics. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Inilunsad ng GMA Kapuso Network ang official trailer ng Telefantasa na Inkadadia na magbabalik telebisyon sa Hulyo. Pakaabangan ng karakter ni Glyza De Castro bilang Perena, Kylie Padilla bilang Amihan, Gabby Garcia bilang Alena, at si Sanya Lopez bilang Danaya. Ang karakter ni Akil naman ang gagampanan ni Rocco Nasino at si Ruru Madrid bilang si Prinsipe Ibrahim o Ibaro. Ang tabayanan ng iba pang updates tungkol sa Encantadia 2016 dito lang sa Balitang Amyanan. Public service announcement muna tayo mula sa Beneco. 8 oras na scheduled power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang mararanasan sa Dampigan, Luwacan, Itogan, Benguet, Purok 7, San Jose, Fairview, Terry Court, Tuelo Village, Baguio City bukas, June 14. Ito'y para bigyang daan ang pagsasaayos ng ilang linya at poste ng kuryente ng Beneco. At yan ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan. Kasama si Faye Centeno. Ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan. Iwas doon sa mga crime at accident. Hinikayat naman ng Pusurubio PNP ang publiko na makipagtulungan at maging alerto para makaiwas sa aberya ngayong pasukan. Claire Lacanilo, naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa palaya. 53 anyos na rider ng motorsiklo, patay ng sumalpok sa likuran ng nakaparadang truck sa Ordaneta City, Pangasinan. Nag-aalerto Claire Lacanilo.
Matinding sugat sa ulo ang tumapos sa buhay ng 53 anyos na rider na si Gerardo Pagaduan. Sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa likuran ng 10-wheeler truck sa barangay San Vicente, Ordaneta City, Pangasinan, kaninang madaling araw. Nakaparada raw ang truck sa gilid ng kalsada nang mapansin ng isang security guard ang bangkay na nakabulagta sa likod ng truck. Yung isang truck natin na Isuzu, naka-face ito, nakaparada, naka-facing north. Then, sa likod niya, yung biktima ngayon na onboard ng kanyang motorsiklo na TMX 125. Walang umanong suot na helmet si Pagaduan nang mangyari ang aksidente. Nakahanda namang umanong tumulong ang may-ari ng truck sa mga naulilang kaanak ni Pagaduan. Patuloy na inaalam ng pulisya kung lasing ang biktima. Claire Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang umano'y tulak ng iligal na droga patay matapos umanong manlaban sa mga pulis. Jasmine Gabriel, pasok! Patay ang dalawang hindi pa nakikilalang mga umano'y tulak ng iligal na droga matapos manlaban sa mga otoridad sa isang operasyon sa Tarlac. Nakuha sa mga suspect ang dalawang caliber 38 na baril at mga bala. Nakuha din sa bulsa ng isa sa mga suspect ang itim na coin purse na may lamang plastic sachet ng hinihinalang shabu. Na-recover din ng mga pulis ang ginamit ng mga suspect na motorsiklong walang plaka. Ayon kay Tarlac Police Provincial Director Police Senior Superintendent Alex Sentin, tugon ito sa programa ni President-elect Rodrigo Duterte kontra illegal na droga. Sa mga kababayan natin ay tulungan natin ang ating mga kapulisan na tugpuin itong mga illegal na droga. Pangalawa ay siguro magtago na at uminto na sa pagbibinta ng droga itong mga drug poser dahil pag hindi kayo uminto ay may paglalagyan. Muling nagbabala ang pulisya sa mga tulak ng illegal na droga sa probinsya, lalo pat mas pinalawig ng kapulisan ang kampanya kontra droga. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. LTO, POSO at PNP nagsanib puwersa sa pagsita sa mga pasaway na motorista ngayong pasukan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel. Hindi pinalampas ng Land Transportation Office o LTO, POSO Dagupan City at Dagupan PNP ang mga pasaway na motorista sa unang araw ng balik-eskwela. Mas maaga pa sa mga estudyante ang mga otoridad na pumwesto sa harapan ng Dagupan City National High School. Dito, sinita ang mga driver na lumabag sa batas trapiko. Hindi mo maiiwasan na may mga ganong pasaway na motorista. Halimbawa, may mga nagsusundo, naghahatid ng kanilang eskwela na hindi naka-helmet. Pinagsasabihan na rin lang namin. Pati mga helmet, pasaway din. Pag sitahin mo, nakalimutan ko, nandyan lang ay, sabi gano'n. Kabilang sa mga naging paglabag ng mga tsuper, ang overloading, no helmet at hindi pagsunod sa... Yes, CJ, kaisa ang pulisya sa pagbabantay para maging mapayapa nga ang unang araw ng pasukan. Ang puwersa ng pulisya naramdaman bago magsidatingan ng mga estudyante hanggang makauwi ang mga ito. Full force ang kapulisan sa buong Pangasinan sa pag-uumpisa ng klase ngayong Lunes. Nakatalaga na ang mga pulis sa palibot ng eskwelahan bago pa man magdatingan ang mga estudyante. Nakita naman po natin ang presence ng ating mga kapulisan dito. Bago pa lang mag-open ng school, andito na po yung ating mga kapulisan. Of course, kasama po ng ating local government unit, especially yung ating mga CVOs. May clustering ang pulisya sa pagbabantay sa mga eskwelahan. May random inspection din sila sa mga motorista. Well, ang ating pong kasama sa Implan, meron pong tumatao sa Police Assistance Desk at merong mga dedicated police officers na magkakandak ng checkpoints or sita. Ganon din po ng investigation with regard sa concerns po ng mga estudyante. Sa Magsaysay Elementary School sa Lingayen, Pangasinan, aktual nang nagkaklase ang mga mag-aaral. Noong Biyernes pa kasi na ipamahagi ang mga gagamiting libro sa paaralan. Kung makikita nyo naman, lahat okay na nasa loob ng klase. Handang-handa na talagang umpisa na ng pag-aaral. Sa Pangasinan National High School naman, marami pa ring mga humahabol para magpa-enroll. Si Ginang Divina, sinamahan ng anak na mag-grade 8 para magpa-enroll na nahinto sa pag-aaral. Alam mo naman, wala na mga
papa niya. Kaya ako naglalaban, nagsusumikat. Patuloy ang panawagan ng prinsipal na magpakita na ang mga hindi pa rin nagpapa-enroll. Sa mga dating estudyante na hindi pa nag-i-enroll sa ngayon ay magpa-enroll na. Huwag nang hintayin na patapusin pa yung Hunyo bago siya lumitaw at saka magpa-enroll. Hindi magandang ugali yan sa mga mag-aaral. CJ, sa mga naikot natin mga paaral, iba't iba yung sitwasyon. May mga eskwelahan talaga na nagsimula na yung kanilang mga klase at may mga paaralan naman na medyo lutang dahil naghahanapan pa sila ng kanilang mga room at teacher assignment. Dito nga sa may West Central Elementary School sa Dagupan City ay hindi rin nakamit yung 100% enrollment pero tuloy-tuloy daw na tinatanggap itong mga humahabol pa sa enrollment dahil nga sa programa ng Department of Education na Education for All. Yan muna ang latest mula dito sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Alfie Tulagan. Dalawang katao patay sa salpukan ng bus at motorsiklo sa Aguilar, Pangasinan. Nagka-alerto si Alfie Tulagan. Patay ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos itong bumangga sa isang pampasaherong bus sa Barangay Buar, Aguilar, Pangasinan pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Ayon sa investigasyon ng pulisya, medyo pagewang-gewang ang motorsiklong minamaneho ni Fernando Mayor Jr. kasama ang angkas nitong si Arlie Modelo nang sumalpok sa bus. Allegedly daw, yung motor nag-swerve, nakuha yung lane ng Dagupan bus, so nag-head-on collision po sila. Pumailalim pa ang dalawang sakay ng motorsiklo. Sa ospital na sila binawian ng buhay. Biyaheng Cubao patungong Bulinaw ang bus nang mangyari ang aksidente. Mabilis po yung pangyayari, tapos medyo gumiwang po sila. Pumunta po sa linya ko po. Sinubukan ko pong iwasan pero nasa tapat po kami ng tulay. Baga kami naman po yung malalaglag. Handa naman daw tumulong ang kumpanya ng bus sa mga kaanak ng mga namatay na biktima. 8 aksidente na ang naitala sa bayan ngayong taon. Dapat paggabi, nag-drive, lalo na pag nakamotor, mag-ingat po. Una-una, mag-ingat sa pagmamaneho dahil siyempre gabi po. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Patay ang backrider ng motorsiklo matapos mahulog at magulungan ng truck sa Sarat, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng pulisya, mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. At habang inaakyat ang pakurbang daan, biglang nahulog ang biktima na si Angel Hermano. Pisak ang ulo ng biktima matapos magulungan ng nakasunod na truck. Tinagbuhan pa ng driver ang truck pero kalaunay sumuko rin sa PNP. Paalis na ako dun sa Lamigar. Nakakarga na kami. Pagligo ko hanggang kasi paakyat mo. Hindi ka naman sa pamilya sila kasi ako. Kung pagdatrive mo, siyempre focus ko lang yung tanong. So hindi ko naman malaya. Sa mga magulang dyan na nagbabantay sa kanilang mga anak sa loob ng paaralan, isang linggo lang daw na magagawa nyo yan. Kung bakit, alamin sa report na Alfie Tulagan. Karga-karga ni Ginang Christie ang 2 taong gulang na anak habang binabantayan nito ang isa pang anak na kindergarten pupil sa Magsaysay Elementary School sa Lingayen, Pangasinan. Umiyak daw kasi ang kindergarten nitong anak kaya din ito pwedeng iwanan. Mas importante po kasi ngayon to kasi po lalo na yung first time niya talaga pong iiyak pa, hindi pa po pwede talagang iwanan. Nasa loob din ng paaralan si Nanay Kathy para bantayan ang anak sa kinder. Medyo mahihain pa po, sir. Tapos medyo natatako pa. Kaya kailangan bantayan pa siya. Ayon sa principal, papayagan muna ang mga magulang na maghintay at magbantay sa loob ng paaralan ng 1 linggo. Medyo matagal ang summer, tapos biglang mapapahiwalay sa kanilang mga nanay. So we're just giving them until Friday, transition period para sa kanila. Naipaliwanag na rin sa mga magulang na ang pagbibigay ng 1 linggong palugit ay para maka-adjust ang mga batang hirap mawalay sa kanilang mga magulang. Tiniyak naman ng paaralan na may nagbabantay sa kanilang gate para hindi makalabas ang mga mag-aaral sa oras ng klase. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Pinagmamalaking Rubio Cup sa Puzurubio, Pangasinan, nag-ikot sa ilang paaralan upang paalalanan ng mga mag-aaral kontra krimen.
Tungayan sa report ni Claire Lacanilaw. Naging instant celebrity si Rubio Cup ng pinagkaguluhan ng mga estudyante sa pag-iikot nito sa mga paaralan ng bayan ng Pusurubio ngayong unang araw ng pasukan. Masayang nakiselfie kay Rubio Cup ang mga mag-aaral ng Pusurubio Central School. Ay, excited sila nakita. And they are very much aware of their role bilang mga estudyante. Dala rin ni Rubio Cup ang mga paalala para sa ligtas na pag-aaral ng mga kabataan, maging ang mga tips para makaiwas sa anumang krimen. Magaling po siya. Makbait po si Rubio Cup. Hinangong salitang Rubio Cup mula sa huling 5 letra ng pangalan ng bayan. Layunin ng proyekto na mas mailapit ang loob ng mga kabataan sa kapulisan. Through Rubio Cup, nakikinig sila, nakakatch natin yung attention nila. At pinipilit din natin na maturuan din sila ng mga crime prevention tips para Dress code. Hindi, nakalimutan ko lang isot po. Nakalimutan. Isot. Okay. License. Expired po. Namigay naman ng mga pulis ng crime prevention tips leaflets at bagong hotline ng pulisya. Para sa mga estudyante at para maiwasan nila yung mga krimen, ma'am. Binibigay namin to para mayroon silang mga tips. Panawagan ng mga otoridad sa mga motorista na sundin ang batas trapiko para iwas aberya sa kalsada ngayong pasukan. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Isparta! Lalaki patay matapos malunod sa Abra. Samantala, construction worker sa Ilocos Sur patay rin matapos makuryente. Nakatutok si GMA News Stringer Argy Lorenzo. Natagpuang nakalutang sa palaisdaan ang 59 anyos na si Alejandro Almasan, tubong Bangkit Abra. Nagpaalam lang umano ang biktima na kumuha ng kangkong. Ayon sa pulisya, posible umanong nalunod ang biktima. Ayon naman sa ina, posible umanong inatake ang biktima kaya nasubsob sa palaisdaan. Hindi na isinailalim sa autopsya ang bangkay dahil kumbinsido ang pamilya ng biktima na walang foul play sa insidente. Siguro, paiso nga na atake, tanundan duma kanong, ag-agalan na kanong mo, kilagos na nga nasakit. Sabi ng kapamilya is lumabas yung tao, is umaga para makuha ng pangko. Then, hindi naman na daw siya bumalik. Hindi nakita siya ng pinsan niya, din sa may puspa na lumulutang na. Sa Ilocos Sur, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang construction worker na si Freddy Alayvilla matapos makuryente sa mismong ginagawang gusali sa Vigan City. Posible umanong nahawakan o sumagi sa linya ng kuryente ang mga bakal na iniakyat ng biktima sa itaas ng gusali. Sa lakas ng pagkakuryente, bumagsak ang biktima mula sa itaas ng gusali. Nasaksihan mismo ng ama ng biktima ang nangyari sa anak dahil magkasama silang nagtatrabaho sa ginagawang gusali. Nung may narinig na nahulog, tinignan nila yung kable ng kuryente. Gumagalaw. Mayroon siya posibilidad na ano niya ng kahoy yung kuryente. Archie Lorenzo, naghatid ng Balitang Amyanan. Iba't ibang senaryo ng pagbabalik eskwela sa Hilaga at Gitnang Luzon. Tunghayan sa report ni GMA News Stringer Junjun C. Kalbaryo para sa ilang estudyante na pumasok ngayong araw, ang pagtawid sa Abra River na bahagi ng Lingidin Abra. Ilan sa kanila ang kailangan pang sumakay ng balsa para lang makapasok sa kanilang paaralan sa kabilang bayan. Pagtawid sa ilog, sasakay pa sila sa tricycle bago makarating sa paaralan. Aminado ang mga magulang sa mahirap na sitwasyon ng mga anak. Kakasida, sir, nga talaga. Nagrigat mo, gawin si balbalo na yan. Dagi na daw inaldaw da na mo. No kasi nga rin days, agbaag, kwada, aga. Gindatan. Agkasero na. Sa Ilocos Norte, pasado alas 6 pa lang kaninang umaga, dagsana mga estudyante sa Ilocos Norte College of Arts and Trades sa Luwag City. Ang ilang grade 7 students, sinamahan pa ng kanilang mga magulang sa pagpasok. May mga nagbantay din na magulang sa labas ng mga silid-aralan. Sa HM Nueva Ecija naman, masayang-masaya ang mga bata dahil nabigyan sila ng gamit pang eskwela mula sa lokal na pamahalaan bago ang Rubio Cup. Nag-ikot sa ilang paaralan upang paalalahanan ang mga mag-aaral kontra krimen.
Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Libo-libong estudyante nagbalik eskwela ngayong araw. Nakatutok live sa Mangaldan National High School. Si Jasmine Gabriel. Jasmine. CJ, sa pangkalahatan naging maayos ang unang araw ng balik eskwela dito nga yan sa Pangasinan. Bagamat may mga paaralan na ngayon pa lamang ay nagpatupad na ng regular classes, meron din mga paaralan na medyo naging magulo dahil sinamantala rin ng unang araw sa pagpa-enroll ng kanilang mga anak. Excited ang lahat sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Sinalubong ng drum and bugle ang mga estudyante sa Mangaldan National High School. Maaga rin isinagawa ang unang flag raising ceremony ngayong school year na dinaluhan ng libu-libong mga estudyante. Parehong grade 7 ang magkaibigang sina Cristina at Rochelle. Bagamat kabado, mas nang ibabaw daw ang kanilang kasiyahan sa pagpasok sa eskwelahan. Kasi maraming classmates. Sana may classmate ako noong grade 6. Masaya. Masaya. Bakit ka naman masaya? First time ko lang dito sa high school. Tila nag-back to school din, maging ang mga magulang dahil sinamahan nila ang kanilang mga anak sa unang araw ng klase. Itong si Nanay Gloria, naluha pa dahil sa kasiyahan sa pagpasok sa high school ng kanyang anak. Ready na ba siya? So hanggang kailan ka dito, Nay? Hanggang mamaya lang, madam. Opo. Regular classes ang ipinatupad ngayong araw sa Mangaldan National High School. Sa ngayon, nasa mahigit 7,000 na ang enrollees mula grade 7 hanggang grade 11. Pero posibleng umabot pa ito sa 8,000 dahil extended pang enrollment hanggang Biyernes. Pag nandito sila sa loob ng school, wag silang lalabas dyan na kung ano-ano. Basta dito lang sila sa school, magiging safe sila. CJ, sa monitoring nga ng Pangasinan TPO, walang anumang insidenteng naitala na related nga sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Sa katunayan, sa mga malalaking paaralan gaya na lamang sa kinaroroonan natin sa may Mangaldan National High School ay may mga naka-detail na mga pulis mula yan sa pagbubukas ng klase hanggang sa pag-uwi ng mga estudyante. May mga police officer tayo makikita dito nga sa may gate. Bukod dyan, yung mga security guards na mula dito yan mismo sa pamunuan ng paaralan. Yung enrollment, CJ, dire-diretso yan extended hanggang sa Biyernes, pero panawagan ng mga pamunuan ng Department of Education sa mga magulang na medyo pakibilisan na lamang yung pagpa-enroll sa kanilang mga anak dahil bagamat may mga enrollment pa rin na ipinapatupad, tuloy-tuloy na ang regular classes. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Nakatutok ang kapulisan sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong araw. Personal pang nag-ikot ang ilang opisyal ng Pangasinan Police upang matiyak ang seguridad sa mga paaralan. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie!